"Yo, Makmak, my boy!" Sigaw ni Jane nang makita ito. Nilapitan niya ito. "May pupuntahan ka ba? Gusto mong samahan kita?" Sabi niya. Hindi siya pinansin nito. Umabrisite siya rito. Nagsalubong ang mga kilay nito. "Do you mind?" He was referring to his arm. "Not really. I'm just fine here." Nginitian niya ito saka hinigpitan ng pagkakakapit sa braso nito. He let out an irritated sigh but didn't say anything. Hindi niya alam kung saan ito balak magpunta. Siya kasi pupunta sana sa shop ni Farah. Pero ayos lang, hindi naman siya nagmamadali. Kaya kung saan ito pupunta, doon na lang din siya pupunta. After all, bihirang ganong pagkahataong makita niya itong pakalat-kalat sa lansangan. Madalas kasi itong wala o kaya ay nagkukulong sa loob ng bahay nito at abala sa pagre-review ng kung ano-anong kaso. Hindi naman ganun kakapal ang kanyang mukha para istorbohin ito. "Saan na nga palang punta natin? Magda-date na ba tayo?" Dapat inabisuhan mo ako para nakapaghanda ako kahit papaano. Hindi tuloy ako nakapagpa-parlor. "Jane." "Yes, my dear?" "Nawawala ka na naman sa sarili mo. Nalipasan ka na ba ng gutom?" "Hindi ako nagugutom. Pero salamat na rin sa concern." Ngumisi siya. "Uy, nag-aalala siya sa akin." Tudyo niya rito. Tumingin ito sa kanya na tila tinubuan siya ng pangil at 3 sungay sa ulo. "Sasabihin ko si Mags na huwag kang kalimutang painumin ng gamot na pampakalma ng utak. Masama kasi nagiging side effect sa'yo." Napangiti siya sa sinabi nito. Kinurot pa niya ang pisngin nito. "Ang cute-cute mo talaga." Humilig siya sa malapad na dibdib nito. "Marunong ka pala mag-joke." "Jane." "Yes?" "Ilang beses ko bang sasabihin sa'yong tigilan mo ako sa kakatawag sa akin ng Makmak? Hindi na ako bata." "Sus, you may be a big boy now but for me, you're still the little Makmak I used to know." "You're not really going to make me win this argument, are you?" "No!" Muli ay nagpakawala ito ng hininga. Tila senyali yon na suko na ito. She gave him her sweetest smile. "Aba, tama bang naririnig at nakikita ko?" Nang lingunin nila ang pagsasalita ay nakita nilang nasa likuran nila si Lian. "Parang ngayon lang yata nangyaring pinayagan kang manalo sa argumento, attorney." "Shut up, Lian!" Michael snarled. Ngumisi lang si Lian kapag Kwan ay binalingan siya. "Hi Jane, kamusta?" "Heto, cute pa rin." "Pansin ko nga, mukhang nahihiya ka rito sa Kali Pogi. Dapat dito ka na lang din tumira." "Gusto ko nga sana. Ang kaso, wala naman ako nakikitang ibebentang lupa o bahay dito sa inyo." "Problema ba yun? Eh di mag-asawa ka ng taga rito." "Ay, ganun? Kung sa bagay, marami namang may itsura sa lugar na to." "Aber, sino bang pwede kong patulan dito?" Marami pa namang single at available dito. Nariyan sina Dre, Ryu, Sage." "Lian, stop putting nonsensical ideas in Jane's head." Tila naiiritang sabad ni Michael. Pagkatapos ibinalingan siya nito. "Ikaw naman, huwag mong papatulan mga kalokohan nitong si Lian. Halika na nga." "San?" "Sa barangay outpost, itatali kita ron." Hinawakan nito ang kanyang kamay at hinila siya palayo kay Lian. "Kapitan, nawalan ho ako ng tandang kagabi." Anong matandang lalaki na naabutan ni Jane na nakaupo sa silya sa harap ng mesa ng Butcho. "Ire-report ko sana sa inyong insidenteng yon. Ilalaban ko pa ang tandang kong iyon sa sultado sa Batangas sa susunod na linggo." "Kami naman, Kapitan, nasungkitan ng sinampay. 2 pantalong maong nang nawala sa amin." Anang isang ale. Nagsalita na rin ang iba pang residente tungkol roon sa kanilang problema. Seryosong seryoso naman si Butcho habang pinakikinggan ang hinaing ng bawat residente na nasasakupan ng liderato nito. Napangiti siya pagkatapos ay iginawi ang paningin kay Michael na abalang nakikipag-usap sa isang ale sa kaliwang bahagi ng barangay hall. Doon pala pupunta ito at dahil nagbumilit siyang sumama rito kanina, kaya ngayon ay naroon din siya.
Pero wala siyang balak pakinggan ang hinaing ng buong mundo. Nakukulta ang utak niya habang pinapakinggan ng kung ano-anong reklamo. Bilib nga siya kay Butcho dahil ang haba ng pasensya nitong pakinggan ang hinaing ng bawat residenteng napunta roon upang maghain ng reklamo tungkol sa kung ano-anong bagay. Gumawi uli ang tingin niya sa direksyon ni Michael. Noon lamang niya na lamang sumasideline pala itong legal advisor ng Kalipogi. Ayon pa sa narinig niya mula sa dalawang alin na nag-uusap malapit sa kanya kanina, hindi nagpapabayad sa serbisyo nito roon si Michael. Kaya naman nadadagdagan ng paghanga niya rito. Habang tumatagal kasi nakakasama niya ito ay mas marami siya natutuklas ang kamangha-mangha rito. Sa mga panahong hindi sila magkasama ay marami talagang nagbago rito. She could not say he had changed drastically, but he did change a lot, and for the better. And in her eyes, he grew up a splendid and fine gentleman. Napangiti siya habang nakatingin sa seryosong mukha nito habang nakikipag-usap ito sa aling tila may isinasangguning kaso rito. Hindi na siguro talaga siya magsasawang tingnan ng mukha nito na kahit mula nung muling magkita sila ay hindi pa niya ito nakikitang ngumiti. Well, kahit hindi nito gawin iyon ay ayos lang sa kanya. Mabuti nga iyon dahil baka kapag ngumiti ito ay lalo lamang itong gumapo sa paningin niya at sa paningin ng ibang tao. Mabuti nga rin yung hindi ito mukhang approachable para hindi ito madaling malapitan ng kung sino-sinong babae. Teka, bakit parang lumalabas na ayaw niyang palitan ng isang babae si Michael? Did that mean she wanted Michael all to herself? Jeez, what am I thinking? Of course not. Napailing siya. Siguro dapat na niyang lagyan ng laman ng kanyang sikmura. Inaagiw na kasi ang utak niya kaya kung ano-anong pumapasok sa isip niya. Tutal mukhang matatagalan pa ang pakikipag-usap ng Ali kay Michael. Mabuti pa sigurong umalis na muna siya roon. Mukha kasing importante ang usapan ng dalawa at ayaw niyang makaistorbo. Tumayo na siya. Pinapag niya ang short niya at lumabas ng barangay hall. Nagtungo siya sa Sweet Sage. Ngunit hindi pa siya ganong nakakalayo sa barangay hall nang may mamataan siyang batang lalaki na pinapalo ng patpat ng isang aso. Narinig niya ang malakas sa pag-ingit ng aso. Umatras iyon ng bahagya na tila nahintatukan. Pero sinundan iyon ng malditong bata at muling pinalo ng patpat. Hindi pa ito nakontento. Dumampot ito ng bato at ibinato sa aso. Hindi siya nakatiis na nakita. Nilapitan niya ang bata. Bata, bakit mo pinalo ng patpat at binato yung aso? Tanong niya. Ayaw kasi niyang umalis. Sagot nito. Ang baho-baho pa naman niya. Pero hindi mo pa rin siya dapat binalot binato. Hindi ba tinuturo sa inyo sa school na bad ang manakit ng hayop? Ayaw nga kasi niyang umalis. Iihin na naman siya. Kahit na, hindi mo pa rin siya dapat pinalot binato. Kung ayaw niyang masaktan, dapat hindi na siya pumunta rito. Katwiran nito. Abat napakapiloso pa ng batang to. Sa loob-loob niya. Bakit ka ba nakikialam, Manang? Aso mo ba yun? Manang? Tinawag siya nitong Manang? Mukha na ba siyang matanda? Alam mo, Totoy, hindi na niya natapos ang sasabihin niya dahil bigla na lamang itong bumalaghit ng iyak. Maya-maya ay may lumapit sa kanilang isang lalaki. Miss, bakit mo pinaiyak ang anak ko? Ano? Hindi ka na nahiya? Pumapatol ka sa bata? Nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa sinabi nito. Excuse me lang, pero hindi ko pinapakalman yung anak mo. Kinakausap ko lang siya. Kinakausap? Kung ganon, bakit siya umiyak? Hindi ko alam dyan sa anak mo. Pinagsabihan ko lang siyang huwag niyang paluin at batuhin yung aso. Pagkatapos bigla na lang siya umiyak. Miss, kung wala kang ginawa sa anak ko, hindi siya iiyak. Binalingan niya ang bata. Totoy, sabihin mo nga rito sa tatay mo na wala akong ginagawang masama sa'yo. Pero sa halip na magsalita ang bata, ay lalo lamang itong umatungal. Napangiwi siya nang mapuna niyang nakuha na sila ng atensyon ng taong nagdaraan. Pambihira ka, miss.
Pati bata pinapatulan mo. Bumaling siya sa batang umaatungal pa rin. Anak ka ng tatay mong bata ka. Wala akong ginagawa sa batang yan. Malinis ang budhi ko, kaya huwag kang magbintang. Ayan at kitang-kita. Paanong bintang ang sinasabi mo riyan? Pagbubuhuling ko kayo ng anak mo, makita mo. Ngaling-ngaling isinghal niya rito, pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Residente ito roon at siya isang bakasyonista lamang. Magsusumbong ako sa barangay, ipapablatter kita kay kapitan. Banta nito. Anong kaguluhan to? When she turned around, she saw Butcho standing a few meters away from her. Mukhang may nakapagsumbong na rito kaya lumabas ito ng lungga nito. Kasunod nito yung nakakunot na noong si Makisig. Anong kaguluhan to? Muling tanong ni Butcho sa nakalapit na sa kanilang si Romeo. Paano kasing babaeng yan, kapitan? Pinaiyak si Gio ko. Sagot ng lalaki. Sinabi ng hindi ko nga pinaiyak ang anak mo. Naiinis na wika niya. Bumaling siya sa Butcho. Jane! I'm innocent, Butcho. Sinaway ko lang ang bata na huwag paluin at batuhin yung aso kung gusto niyang paalisin. Nang dumating ang tatay niya, bigla na lang siyang umiyak. I swear, tamahanon mo ako ng kidlat. Hindi ko kinanti ng dulo ng buhok ng batang yan. She suddenly had this urge to prove her innocence, especially now that Michael was looking at her. Hindi niya maintindihan ang sarili niya, pero ayaw niyang may ikaka-disappoint ito sa kanya. Wala talaga akong ginawa sa batang yan, Makmak. Bumuntong hininga ito. Hindi ito nagsalita kaagad, kaya hindi niya matiyak kung paniniwalaan siya nito. Pero lumapit ito sa kanya at hinawakan ang kanyang ulo. Nagtatakang napatingin siya rito. When she looked at him, his gaze seemed to assure her not to worry because everything would be alright because he was going to protect her. Binalingan nito ang lalaking nagngangalang Romeo. Romeo, hindi mo sinaway ang anak mo at nakatingin ka lang sa kaninang habang pinapalo niya ang aso. Nang lumapit si Jane at sinaway si Gio ay saka mo lang din sila nilapitan. At dun lang umiyak si Gio, tama ba ako? Mahinahon ngunit seryosong tanong ni Michael sa lalaki. Hindi nakaimik si Romeo. Kapag kwan ay yumuko ito. Nagpatuloy sa pagsasalita si Michael. Hindi ko alam kung anong ibig mong palabasin sa pambibintang mo kay Jane, pero hindi ko mapapalampas ang ganyang ugali. Bumaling ito kay Butcho. Kapitan, anong masasabi mo tungkol sa bagay na to? I won't tolerate matters like this either, wika ni Butcho. Bisita sa barangay natin si Jane. Hanggang maaari, ayoko may masasabi siyang hindi maganda tungkol sa barangay natin. Nagkamot sa gilid ng ulo nito si Romeo. Pasensya na ho, kapitan, attorney. Nang makita ko kasing umiiyak ang anak ko, bilang isang magulang, ang tanging naisip ko ipagtanggol siya. Sa sinabi nitong iyon, ay tila inamin niya rito na may mali nga ito. Naiintindihan ko ang damdamin mong iyon, Romeo, pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay kailangan nating kampihan ang ating mga anak kahit mali ang ginagawa nila. Bilang mga magulang, tayo ang tinitingala nila. Kung anong ipapakita nating gawain, iyon ang gagayahin nila. Pasensya na ho talaga, kapitan. Hindi na ho maulit ang insidenteng ito. Bumaling ito kay Michael. Attorney, pasensya na rin ho kayo. Hindi ka sana sa amin dapat humingi ng dispensa, kundi kay Jane, sagot ni Michael. Bumaling ito sa kanya. Miss, pasensya ka na. Nadala nga ako ng damdaming magulang ko kanina nang makita kong umiiyak ang anak ko. Humihingi kami ng dispensa. Binalingan nito ang anak nitong kanina pang tumigil sa pag-iyak. Gio, humingi ka ng sorry, anak. Sorry po, mabilis namang sabi ng bata. Okay, pero sana wag mo na uling gagawin ang manakit ng hayop. Bad yun. Opo, hindi na po. Tila maamong tupang sagot nito. Umalis na ang mag-ama. Binalingan siya ni Butcho. Paano? Tapos ng problema rito. Babalik na ako sa barangay hall at marami pang nakapilang reklamo roon na kanina pang aayusin.
Naiwan sila ni Michael na nakatayo roon. Bumaling siya rito. Salamat nga pala, Makmak. Salamat, San. Ipinagtanggol mo ko kanina. Ginawa ko yon dahil yun ang tama. There's no need to thank me. Okay, sabi mo eh. Anya. Siya nga pala. Paano mo nalamang hindi ko talaga pinaiyak yung bata kanina? Napansin ko ang paglabas mo ng barangay hall. Hindi ka nagpaalam sa akin kaya sinundan kita ng tingin. Talaga? Touch naman ako. Don't misunderstand me. I had to do it. May pagkakalamsi ka kasi. Kung hindi kita sinundan ng tingin kanina, malamang napaaway ka na. Ang sabihin mo, ayaw mo lang talaga akong mula sa paningin mo. Hay, kung minsan talaga ang hirap pa maaminin nitong mga kung anong totoong nararamdaman. Obvious namang nag-aalala ito sa kanya pero nagkakaila pa. Tara na. Kumapit siya sa braso nito. Hindi naman tumutol ito. Makmak, tawag niya rito. Bakit? Mag-date naman tayo. Huwag ka mag-alala, treat ko. At dito na po nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod pang mga kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.